Ang sigawan ng mga tao ay pumuno sa arena nang bumukas ang tarangkahan at biglang sumabog palabas ang toro, umiikot at nagwawala sa pagsipa. Nakaupo sa 1,500 libra na nag-aalab na toro ang isang payat ngunit matapang na cowboy, mahigpit ang kapit ng nakagloves niyang kamay sa lubid. Si Amadeo Camposilva ay mahigpit na kumapit para sa kanyang buhay. Ang kanyang payat na katawan ay sumasalo sa matitinding pagtalon at pag-ikot ng dambuhalang hayop sa ilalim niya. Tila walang hanggan ang 8 segundo habang naglalaban ang tao at toro, sabay sigaw ng suporta ng mga tao. Sa huling sipa, itinapon ng toro si Silva pero bago iyon ay nahawakan pa niya ang isang dakok ng balahibo. Naabot niya ang buzzer, nagdiwang ang mga tao habang tumalon at nagtaas ng kamao si Silva sa tagumpay. Ito ang mundo ni Silva, dito siya ipinanganak. Hanggang sa isang mapaminsalang araw ng 2021 nang ang sigawan ng tao'y napalitan ng takot na katahimikan. Ano ang nangyari sa bull rider sa kakaibang aksidente? Umakyat si Amadeo Campos Silva sa metal na rehas at dahan-dahang bumaba sa bucking chute, isang ritual na madalas na niyang ginagawa. Sa edad na 22 si Amadeo ay batikang bull rider na tinutupad ang pangarap niya sa professional na rodeo circuit sa Brazil at United States. Habang inaayos niya ang sarili sa ibabaw ng Classic Man, hindi alam ni Amadeo na ang pagsakay niyang ito noong Agosto 2021 ang kanyang huli. Kung may inspiration kwento ng bull riding at American Dream, kay Amadeo Campos Silva iyon. Ipinanganak si Silva noong Setyembre 1, 1978 sa maliit na bayan ng Altair, Brazil. Sa gitna ng mga taniman ng tubo sa Sao Paulo, ang Altair na may populasyong mahigit 4,000 ay dito unang natuklasan ni Amadeo ang hilig niya sa bull riding. Mapangarapin na si Amadeo kahit bago pa siya sumali sa bull riding competitions. 7 taon pa lang siya nang lumapit sa may-ari ng rancho sa Brazil para magtrabaho. Maaring palaging medyo mahiyain si Amadeo noong bata pa siya pero napakagalang niya at madaling makipagkaibigan sa kahit sino. Nalaman ni Amadeo, 7 taong gulang na mapapaalis ang pamilya nila kaya gusto niyang tumulong sa paggatas ng baka sa rancho para makatira sila sa bakanting bahay sa ari-arian. Nilapitan ng may-ari ang mga magulang ni Amadeo at tinanong kung totoo ito. Nagpasya siyang bigyan ng trabaho at tirahan ang pamilya. Ito ang naging simula ng masidhing pagmamahal ni Amadeo sa pamilya, sipag sa trabaho at dedication sa pagtulong sa kabuhayan. Sa edad na 16, unang sumakay si Amadeo ng toro sa udyok ng kanyang ama na si Flavio na mga ngabayo rin ng toro. Ipinasa ni Flavio ang kaalaman at pagmamahal niya sa e-sport kay Amadeo, masigasig na tinuruan ng anak upang mahasa sa pagpapaamo ng dambuhalang hayop at maging professional na atleta sa arena. Minsan nakikita ko siya sa gym kasama ang tatay niya. Mahiyain siya pero nakakatawa at magaling sa soccer. Napakabait niya at kakaiba ang enerhiya niya. Umuusad at gumagaling na siya sa pagsakay ayon kay Joao Ricardo Vieira. Mabilis na mukod-tangi si Amadeo sa mga kasamahan dahil sa likas niyang talento at walang tigil na sipag. Noong 2018 naging runner-up siya sa Liga Nacional de Rodeo Championship sa Brazil. Sa sumunod na taon, pumangalawa si Amadeo sa Brazilian Professional Bull Riding Finals, isang kamanghamanghang resulta na nagdala sa batang mga ngabayo sa sentro ng atensyon. Nagsimula na ang mabagal na paglakad tungo sa kakaibang aksidente sa bull riding. Dahil sa magagandang pagtatapos, inimbitahan si Amadeo sa mga eksklusibong event para subukan ang sarili laban sa mga sikat na Amerikanong mga ngabayo na dati napapanood lang niya sa telebisyon. Tuwang-tuwa si Amadeo na makasama ang kanyang mga iniidolo ayon sa mga kasamahan niyang Brazilian. Hindi natakot si Amadeo at determinado siyang patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamahusay na cowboy sa mundo. Noong 2019, sa wakas ay natupad ni Amadeo ang pangarap niya habang buhay na lumipat sa Amerika para makipagkompetensya ng full-time sa professional bull riders circuit. Hindi naging madali para kay Amadeo ang magpaalam sa kanyang pamilya, mga kaibigan at sa bansang kanyang kinalakihan pero handa na ang 20 taong gulang na si Amadeo na gawin ang lahat ng kinakailangan para magtagumpay bilang isang bull rider. Sumama ang kanyang mga magulang sa Texas, nagtrabaho sa ranch at sinuportahan ang karera at ensayo ng anak nila. Pinalaki siya ng ama na masipag at nais niya itong maging world champion. Ayon kay Joao Ricardo Vieira, araw-araw niyang tinuturuan ang anak na maging mas mahusay at sinasabing espesyal ang kakayahan nito. Ibig sabihin nito ay paglalakbay sa iba't ibang estado at pakikipaglaban sa matitinding injury tulad ng bali ng buto at napuwersang kalamnan.
Ibig sabihin noon ay pagdaig sa mga hadlang sa wika at pag-aangkop sa isang ganap na banyagang kultura na libu-libong milya ang layo mula sa kanilang tahanan. Ibig sabihin noon ay walang tigil na pagsasanay ng kanyang katawan at paghahasa ng kanyang mga kakayahan kahit pa sinusubukan siyang pigilan ng masakit na mga pinsala. Ang pag-alis niya ay nagbigay daan kay Amadeo na mapalibutan ang sarili ng magagaling na mangangabayo ng Brazil na sanay sa ganitong buhay. Malugod na tinanggap at ginabayan ni na Jose Vitor Leme, Adriano Salgado at Marcelo Pereira ang kanilang kaibigang cowboy nang manirahan siya sa Texas noong 2020. Naglaro sila ng matitinding laro ng soccer sa rancho upang hasain ang kanilang pagiging atleta at buuin ang tiwala sa isa't isa sa field na direktang na ililipat sa bucking shoots. Nagtipon sila sa hapag, nagkwentuhan tungkol sa bayan, nagtawanan sa mga biro nilang naiintindihan lang nila at nagbahagi ng di kapanipaniwalang karanasan sa pagsakay sa toro sa rodeo. Sa unang taon ni Amadeo sa Amerika, naging pamilya niya ang mga kaibigan niyang ito. Ang tiwala nila kay Amadeo ang nagbigay sa kanya ng lakas harapin ang mga pagsubok. Hindi bigla ang paglipat ni Amadeo sa kompetitibong American professional bull rider scene. Bagamat paminsan-minsan ay nagpapakita siya ng kahusayan na nagbubunga ng mataas na puntos, mas madalas na napupunta si Amadeo, ang Brazilian na mga ngabayo, sa ibaba ng mga leaderboard. Kahit frustrado, hindi sumuko si Amadeo at mas nagsikap habang naghihintay ng malaking pagkakataon. Dahil sa matagal na pagsasanay sa gym, nanatiling handa ang katawan ni Amadeo para sumakay sa toro kahit nang na-dislocate ang balikat niya habang nakasakay. Sa mga sandaling ito ng matinding sakit na nagpapahinto sa iba, kalmado lang na ibinabalik ni Amadeo ang kanyang braso sa ayos tapos ilang minuto lang ay sasakay na ulit siya sa isa pang toro, pinapalakas lang ng kanyang determination. Si Justin McBride, dating world champion at coach ni Amadeo sa 2020 Monster Energy Team Challenge, ay humanga sa dedication ni Amadeo sa bull riding kahit sa gitna ng matinding sakit. Hindi ko alam kung may nakita na akong gaya niya. Nakakabaliw kasi naranasan ko ring madislocate ang balikat ko noon at sobrang sakit talaga. Sabi ni McBride, hindi talaga maintindihan ng mga tao kung paano may natanggalan na ng balikat sa unang talon pero sumakay pa ulit sa toro. Pagpasok sa huling mga laban ng season ng 2020, itinuon ni Amadeus ang kanyang atensyon sa isang layunin. Makapasok sa Professional Bull Riders World Finals anuman ang mangyari. Para sa kahit sinong sakay, ang makarating lang sa championship event na ito ay itinuturing na isang napakalaking tagumpay sa kanilang karera. Hindi naiiba si Amadeo, ngunit ang matagal na sakit ng balikat dulot ng paulit-ulit na dislocation ay nagbanta sa kanyang pangarap kung hindi agad maaksyonan. Hinimok ng mga doktor si Amadeo na magpa-opera at nagbabala na posibleng magdulot ng permanenteng pinsala ang patuloy na paggamit ng balikat. May ilang cowboy na gustong sumuko at balak na lang lumaban ulit sa susunod na taon kapag magaling na. Pero si Amadeo, hindi siya pumayag na masira ang layunin niyang katawanin ng Brazil sa Professional Bull Riders stage. Pangarap ni Amadeo na manalo bilang bull rider para mabili ng rancho ang pamilya niya sa Brazil. Posibleng iyon din ang rancho kung saan inalok niyang maggatas ng baka at magpasalamat sa kanyang pamilya, lalo na kay Livia na kanyang taga-suporta at tagapagtanggol sa esport. Isa pang dislocation ng balikat sa ikalawang round ng World Finals ang nagpaalis kay Amadeo sa kompetisyon pero lumabas siyang taas noo sa arena. Dahil sa matinding determinasyon at pagtitiis sa sakit, natupad ni Amadeo Campos Silva ang pangarap niyang maging Professional Bull Riders World Finals rider. Dahil sa kanyang determinasyon, agad nagsimula ng rehabilitasyon si Amadeo matapos ang double shoulder surgery para ayusin ang parehong kasukasuan. Tiniis niya ang hirap ng physical therapy na walang reklamo, ipinakitang matatag habang muling natutong maghagis ng lubid at magbuhat ng weights. Matapos ang 9 na buwan, nagbalik si Amadeo sa pagsakay sa galit na toro sa mga professional na event habang unti-unting binabawi ang lakas at galaw. Pinatunayan ang pagbabalik niya sa kompetisyon noong Agosto 2021 na nanatili ang tapang niya habang nagpapagaling. Nag-ingay ang mga tagahanga at mga komentarista tungkol sa matatag na pagbabalik na ito, sabik na makita ang Brazilianong mga ngabayo na muling makuha ang kanyang pinakamagandang anyo. Kung may nakatakdang lumaban at magtagumpay sa pagsubok, si Amadeo iyon. Hindi kailanman nagduda ang mga kaibigan tulad ni Marcelo Pereira sa kakayahan ni Amadeo na muling makapasok sa Professional Bull Riders dahil sa kanyang determinasyon. Mas handa na siya ngayon bumalik sa Professional Bull Riders Premier Series ngayong taon at ipakita ang galing niya, lalo na matapos gumaling ng buo mula sa operasyon sa parehong balikat.
Ipinaliwanag ni Herrera, ngunit hindi ang kanyang mga balikat ang dahilan ng aksidente. Pagsikat ng araw ng Agosto sa Abot-Tanaw, nagising si Amadeo sa kanyang huling araw. Sa loob lamang ng 2 araw, magdadalawamput-tatlong taong gulang na siya, handang ipagdiwang ang panibagong taon ng pagtupad sa kanyang pangarap sa bull riding. Agosto 11, 2021 yon. Napagtagumpayan niya ang maraming pagsubok na ka-recover mula sa reconstructive surgery at tiniis ang buhay malayo sa tahanan sa Brazil. Hindi pinanghinaan ng loob si Amadeo habang ginagampanan niya ang mga umagang gawain sa rancho. Ang malikabok na trabaho ang nagpapakalma sa kanyang isipan. Ramdam ni Amadeo ang pananabik habang siya, ang ama niyang si Flavio at ang mga kasamang mga ngabayo ay naglakbay ng 7 oras papuntang Fresno para sa bull riding na paligsahan. Ang nakakahawang ngiti ni Amadeo ang nagpakalma sa anumang natitirang kaba ng kanyang mga kasamahan sa biyahe. Bumalik siya at handang ipakita ang bagong kakayahan. Ngumiti si Amadeo habang binabati ang mga pamilyar sa arena. Ang kanyang kagalakan sa loob ay umaapaw palabas, kaya't nakakatanggap siya ng papuri mula sa lahat ng kanyang nakakasalubong dahil sa kanyang magalang at mainit na pakikitungo. Sa locker room, nagbihis si Amadeo at masiglang kinausap si Flavio sa Portuguese. Yumakap ang mag-ama, kitang-kita ang pagmamalaki para sa mga susunod na laban. Sa mga bucking shoot, nagiba ang atmosfera. Isang seryoso at tahimik na konsentrasyon ang bumalot kay Amadeo habang pumuwesto siya sa ibabaw ng itinalagang toro na tinatawag na Classic Man. Nakangatog ang panga, matalim ang tingin, wala nang bakas ng dati niyang magaan at masayahing presensya. Ang toro na may timbang na 1,500 libra ay nagngangalit sa ibaba, handang sumabog palabas ng tarangkahan. Sa bisang mibilis na senyas, bumukas ang mga bakal na gilid. Sa isang iglap ng galit at lumalapad na butas ng ilong, sumabog si Classic Man habang mahigpit na kumapit si Amadeo. Umugong ang karamihan, lalo pang ginanahan ng toro sa mas mabangis na pagtalon at pagsipa. Nagbanggaan ng matindi ang makina at mga kalamnan. 5 segundo ang lumipas bago nabitawan ni Amadeo at naihagis siya sa ere. Habang sinusubukan niyang saluhin ang sarili, may kakaibang trahedya ang nangyari. Nasabit ang paa niya sa lubid sa gilid na nakakabit sa protective vest na nakabalot sa malapad na dibdib ni Classic Man, kaya't naipit ang mga galaw niya at tuluyang napunta siya sa ilalim mismo ng toro. Biglang napadapa si Amadeo sa maalikabok na lupa, nakabuyang-yang ang dibdib. Hindi sapat ang helmet at vest laban sa direktang bangga ng hayop na may timbang na 1,500 libra. Umiikot si Classic Man habang pilit kumakawala si Amadeo sa lubid. Malalakas na paa ang dumadagundong sa lupa, naghahanap ng tatapakan bago tumama ang likurang paa ni Classic Man sa katawan ni Amadeo. Huminto ang oras ng mabilis na paligiran ng toro at dumagsa ang mga emergency staff sa walang malay na katawan ni Amadeo. Nakaupo si Flavio, taimtim na nagdarasal na gumaling at bumangon muli ang anak na parang walang nangyari. Nang umalis ang ambulansya na walang ilaw o sirena, alam ng ama na tapos na ang laban ng anak niya. Matinding lungkot at sakit ang naramdaman ng lalaking nagpalaki at nagturo kay Amadeo mula pagkabata. Dinala agad si Amadeo Campos Silva sa Community Regional Medical Center sa Fresno kung saan sinubukan ng staff na buhayin siyang muli. Sunod-sunod na nabigo ang mga pagsubok na iligtas siya kaya't umatras na lang ang staff at iniwan ang nagdadalamhating pamilya ng rodeo. Sa kabila ng pagsisikap, pumanaw si Amadeo dahil sa matinding panloob na pinsala noong isang mapait na gabi ng Agosto, wala pang 2 araw bago sana ang kanyang ika-23 kaarawan. Trahedyang pumanaw si Amadeo Campos Silva noong gabing yun. Ginagawa ang pinakamamahal niyang bagay, ang huling sakay ng isang buhay na kinuha ng napakaaga. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.